Hola, mga panyeros y panyeras. Buenos días, buenos días, buenos días y buenas tardes. Ahora el sujeto día es Nobyembre 1. Mga kababalaghan. Ito ay isang kwento ng aking kaibigan na maraming kababalaghan siyang dinanas dahil ang bahay nila ay malayo sa simbahan, sa eskwelahan, sa palengke, at yung dinadaanan nila ay mga asyenda o tubo. Isang araw, noong nag-aaral pa raw siya, panay siya naglalaro bago umuwi. Ngayon, nagkataon na masarap daw ang paglaro nila sa mga kaibigan niya. Pero habang naglalaro daw sila, may nakatitig daw na babae sa kanya. Hindi niya naman daw pinapansin. Hanggang bandang huli, medyo madilim-dilim na, umuwi na raw siya. Tumatakbo, umuwi. Mabuti at dumating siya na maliwanag pa. Noong gabi daw yon, noong natutulog na sila, ay magkatabi-tabi sila ng kuya niya, siya at ang tatay niya. Alam mo naman ang bahay sa probinsya, sa pintuan lang, doon lang, isang sahig lang sila natutulog. Ngayon, nung madaling araw na raw, bumaba yung tatay niya at nagpapakain ng mga manok. Ngayon, ang nangyari, bukas ang pintuan. So, noong medyo gising daw siya, bigla niyang nakita yung isang babae na nandyan nakatingin daw sa kanya. Nakatingin. So, parang gusto niyang magsalita o bumabaliktad. Hindi daw siya makagalaw at parang na-hypnotize daw siya. Sigaw ng sigaw daw siya, hindi naman daw siya madinig. Yung kapatid niya, hindi din siya madinig. Lumalapit na raw na lumalapit ang babae sa kanya na parang sakmalin na siya at parang papatayin siya. So, habang lumalapit daw, dadakmain na sana ng babae daw na nakilala niya, nakikita niya raw doon nung naglalaro siya, na tinititigan siya. Parang dakmain din raw siya sa liig. Mabuti at bigla daw nakagalaw yung kuya niya. So, parang nasagi siya. Yan, bigla siya nakasigaw. Saklolo, ganun. Pero yung babae daw parang gusto ng sakmalin na sa liig. Ngayon bigla daw pumasok yung tatay niya. Ano yan? Ganun. So, maigit sinabi niya ng ganun. Ngayong babae niyan, nakita niya, parang yun ang sinusundan siya. So, bigla daw nagpaputok yung tatay niya ng baril at sinara yung pintuan. Mula noon hanggang umaga, mga alas 3 na yan hanggang alas 6, sabi niya, madaling araw na hindi na raw siya nakatulog. Ngayon, sabi ng tatay niya, pag ganun ang mangyayari sa inyo, magdasal kayo. Sabi niya, dahil ang tatay niya raw, nadidinig niya, ang dinadasal ay Latin. Tinanong niya nga daw kung ano yung mga dinadasal ng tatay niya. Sabi ng tatay niya raw, yun ay Ama namin at Apostles' Creed. Sabi niya, kung hindi kayo makagalaw, nasa isip nyo lang na magdasal kayo ng Apostles' Creed, ganun, at magagalaw na rin kayo.
Now, isang bis daw, naghaharana sila. Haharana, pupunta daw sila sa mga bahay-bahay dahil piyesta ng patay. So, pinapakain daw sila niyan ng mga biko, ganon, at mga kung ano-ano pang pinapakain. Ngayon, nung umuwi na raw sila, maghahating gabi. Marami daw sila. May nasalubong silang 2 babae daw na nakatalukbong. Akala nila kung saan galing na sayawan lang. Tinanong daw nila, saan ba kayo galing? 2 babae daw hindi daw sumasagot. Isang kaibigan nila daw sinabi, mga suplada. Subalit nung lingunin na raw nila yung 2 babae na tinanggal nila yung talukbong nila, ay kalbe, ang ulo nila ay bungo. Bungo, takbuhan na raw sila po eh. Mula noon, sabi niya, ayaw na namin magsalita sa mga babae na kung saan sila galing, nagtatanong dahil yun pala kung ano-ano ang baka may mangyayari na naman ulit sila. Yung gitara daw nila na kalimutan nila, bumagsak daw, kinabukasan nakuha nila, nandun pa rin daw yung gitara. Pero salamat daw sila at hindi sila hinabol ng 2 babae. Sa susunod, sabi ng tatay nila, magrespeto kayo ng mga babae. Huwag niyong galaw-galawin, huwag niyong insultuhin dahil hindi niyo alam kung sino yung mga tao niyan. Yun ang mga leksyon namin na hindi namin makalimutan sa buhay. I hope you enjoy this story. Severo loque desproten. Hasta la vista. Press like and follow my blog. Always pray before you sleep and after you wake up. Adios.